So let me vlog. First ever vlog. I don't know if I'll upload this, but ayan mo na. So I'm gonna cook. I just came home from work, and then after work, I went to my brow appointment. So ano nakikita yung chan ko? Crop top pa more. Bawal to sa work, pero I was wearing a blazer. And I was doing this the whole day. Ayun, so luluto natin. Magluluto tayo. Hindi ko alam. Another experiment. Bell pepper, then potato, tapos meat. Pork na lang. Ayun, so ayun, saan ako? After work, I went to my brow appointment. Kasi we have to keep those brows giving. Giving yun, di ba? Yung language. Ay, term ngayon ng mga bata. It's giving. Anyway. So, yeah. What do you use when you cook? Olive oil din ba? Sa akin, pinag-aano ko lang either olive oil or yung palm oil. Yeah. Tapos, I don't like chopping my meat here sa bahay. Dito. Kasi, nga, mas nakaka-spread ng germs daw. And I only have one chopping board and I use it mainly for my fruits and veggies. So, pag bumibili ako ng meat, I choose na yung na-cut na or pinapakat ko pa kung hindi ako satisfied. Pero usually naman, okay naman yung nila, cutting. And, ayun, wala lang. This vlog is about chika-chika lang. Raw lang, very raw. Kasi wala akong time mag-edit and hindi naman ako ganun ka-techy. Ayan, so siguro yung vlog ko about daily life, living alone as a single woman. Wala pang asawa, anak. Wala ding jowa for now. Hindi mo na masasabing personal choice. Siguro, nangyari na lang. Yeah, you can say it as my choice kasi wala namang, diba? Kasi we have to take responsibility of everything and hindi naman ako magiging single now kung hindi ako nakapag-break naman sa aking long-term jowa. Balik ko lang to. I just recently got back to cooking. I used to cook dati, nung college ako. Sa bahay lang. Hindi ako nag-boarding house nung college ako kasi na-stress ako. Trinay ko for 1 semester but I can't. Ang ingay nung mga, kasi yung tinihan ko, magkakatabi yung boarding houses. It's okay. Okay, water and all. Pero yun nga. Ay, hindi. Sometimes the water gets stopped. Ayun, nawawalan ng supply. Pero the main thing na ayoko doon is yung maingay. Hindi ka makarest. So, after 1 sem, I told my family na I want to just commute na lang kasi hindi ko kaya yung ingay nila. And nai-stress ako. Alam mo yung after school, iisipin mo pa kung ano yung kakainin mo, ganun. First time kong malayo sa family ko that time. Hindi pa ako marunong magluto nun. As in, prito-prito lang alam ko. So, ayun. Nalapan talaga ako ng bongga. Tapos maglalaba ka pa, ganyan. So, sa bahay, may naglalaba, may nagluluto. So, sabi ko, uwian na lang ako. Kahit pagod na everyday sa biyahe, mas okay na yun. Pwede namang matulog sa bus habang nagbibiyahe. Kaysa yung pag-uwi ko, may stress na naman ako sa pagluluto, paglalaba, and then imbis na makatulog ka ng maaga,
naiingayan ka pa sa ingin ng mga kapitbahay na students na walang ginawa kundi mag-inom. Hindi, pero honestly, nagiinom talaga sila halos every night. Kung hindi nagiinom yung dito sa house na to, sa kabila naman dun, yun naman yung pag-inom nila. Ano ba? Ayun. So, yeah. That was it. Teka. Balok ba ito? So, saan ba? Ano sinasabi ko? I just recently got back to cooking. And I'm loving it. Natuto akong magluto ng college. Tuturuan lang ako ni Nanay Christy. And kailan patay na siya? Nanay Christy used to be she's a relative of ours. Tapos she used to be the one na nagta-take care dun sa pinsan ko. Pinsan ko isa nung actually isa din sa kuya din niya. Kuya niya, yung bata, si Nanay Christy, isang nag-alaga. And then yung kapatid, yung bunso, siya ulit. So, yun. Siya yung nagturo sa akin kung paano luto. Talaga. And, nood-nood lang sa YouTube. And then, favorite ko kasi yung ginagawa din nung college ako pag wala akong pasok. Nagba-binge watch lang ako ng kay Gordon Ramsay, yung Master Chef na show niya. Doon lang. Kung walang nakikiagaw ng remote, doon lang kung pwede nga all day, all night. Why not? Favorite ko talaga si Gordon Ramsay. Ayun, so saan ba tayo? Yan. I'm cooking again. Mas tipid din. Kasi dati, actually very recent lang ako bumalik sa pagluluto as in. Ang ginagawa ko na, may binibilan kami ng lunch sa office. So, ang ginagawa ko, bumibili na rin ako ng pang dinner ko para hindi ko na siya isipin. Or kung di man ako makabili ng pang dinner ko, Food Panda, mga ganun. Parang hindi healthy and mahal din masyado na lifestyle yung ganun. At least kapag ikaw yung nagluto, alam mo na okay yung pagka-prepare mo ng ingredients, malinis, ganyan. Hindi sa sinasabi ko hindi malinis yung pero, diba? You're more sure. And mas na-prepare mo yung healthier options na gusto mo. Diba? Ayun. So, anyway. I'm just cooking. I'm just about to cook, meat. Sinasabi ko na ito kanina. Ayan. Tapos, ano nga ba itong vlog na to? Adulting. Life as a single millennial woman in this Gen Z time. Tayong mga millennial. Tayo yung recipient ng past and future. Kumbaga. Kasi nasa kalagitnaan ka ng yung nagpalaki sa'yo ang values nila, learnings nila, medyo mga old times pa. Hindi man not that old, but alam mo yun, yung mas strict, mas you know what I'm saying. And then, ngayon, Gen Z. Iba talaga yung culture ngayon. Ang hirap nga din mag-adjust Kasi I have 2 younger siblings na Gen Z. Grabe. Iba. Compared sa atin nun. So, kaya din siguro madaming mga millennials yung like me. Personally, I was diagnosed with major depressive disorder. And madami sa age ng millennials yung ganun. Especially the pandemic time. Madami. Dumami. And ang malala,
pati mga Gen Z, diba? Nagkakaano na din. Kaya, ang hirap. Now that we are recovering from the pandemic, itong time na to, ang hirap naman, ulit, gumalaw. Paano ba yung tamang term? Parang ang hirap ibalik yung flow ng buhay. Especially now na, kung kunwari, you're working, you're living alone, sa'yo lahat ng expenses mo. Ang hirap mag-adjust. Ang mahal ng bilihin. Grabe yung mahal ng bilihin ngayon. Ang mahal ng kuryente, mahal. Tapos, yung stress ulit ng work. At least noon, may option, well, sa amin, nung pandemic time, may option na work from home if you are under quarantine. Kasi sa health sector ako, so we don't really have, hindi kami talaga work from home. Pero pag kapag exposed kami, kunwari may ka-work kaming nag-positive and we're exposed, or family member, we were allowed to go on work from home. But we really work from home, as in. Ayun. So, now, parang, oh my gosh, ang stress ko talaga ngayon is the bills, and then yung trabaho mo, of course, how you are performing, na parang, lalo nung depression ako, grabeng lowest point of my life talaga yun. I had to undergo medication, combination treatment siya ng meds and psychotherapy, which helped a lot. Until now, na-apply ko pa din yung mga natutunan ko sa therapy. Though, now, I still take my antidepressant. Pero isang na lang. Yung isang antidepressant na lang. Kasi I was, nung at first, isang antidepressant lang nireseta sa akin, and then one antipsychotic na kaya ako binigyan ng antipsychotic because of its off-label use na it helps with sleep. And so, ayun, nagkaroon ulit ako ng episode na malala. So, nadagdagan ng isang antidepressant. And so, dalawa na. Plus yung isang antipsychotic na I can take as needed for sleep. So, ngayon, yung ginawa ko, hindi ko na tinatake yung isang antidepressant. Yung isa na lang. Kasi kaya naman. Yun. And sometimes I don't take anything at all. Lalo pag okay naman talaga yun. Pero kung kasi yung pangit with depression, kasi especially may hormonal, may yung hormones ko din, kasi I have follicular cysts in my ovaries, and supposedly I should take pills. Kaya lang I asked my OB na kung pwedeng hindi na, kasi baka maka-apekto sa mood ko, since yun nga may MDD ako, major depressive disorder, and I'm taking meds. So ayun, di na ako pinag-take ng pills. Pero minsan nag-over yung yung bleeding ko, masyadong madami. Or minsan naman, kung hindi masyadong madami, masyadong matagal yung period ko. So, ayun. Wait lang, tapusin ko lang tong patatas. Anyway, ano ba yan? Yan, sa work. Ang hirap pala, no? Now na ako na yung bumubuhay sa sarili ko, iniisip ko, yung mom ko, single mother noon, nung bata ko. Parang hindi ko na-feel na we lacked. Alam mo yun, yung school supplies, kompleto, every year, bagong bag, bagong sapatos, bagong everything.
And yung mga kaklase ko noon, extremes kasi public school ako. May mga talagang pareho ko na new every time. Tapos madami naman yung makikita mo talaga na yung bag nila, yung mga bigay lang nung may foundation dati na sa school namin. Parang galing sa Switzerland foundation yun. Nagdo-donate sila ng mga something dun. Or yung mga bag nila, yung may mga tatak ng Dex pa nun yung DepEd eh. Yun, mga donated lang. Or galing sa government. So, now, ngayon ko na nare-realize na, ay, ang galing pala ng nanay ko kasi single mother siya. Pero never namin na-feel ng kapatid ko na we lacked. And magalaking help din yung family ng father ko. Well, my father died when I was still too young. That's for another vlog. And ayun, na basta, amazed ako sa nanay. And now, ako nga, minsan, my gosh, nagpapahelp pa ako sa nanay ko financially. To think na yung sahod ko is competitive naman. Yun nga lang, kahit competitive yung sahod mo, hindi naman siya yung ganun kalaking mag-increase yearly. Konti nga lang yung increase, hundreds lang. Tapos, yung bilihin, grabe kung mag-increase. So, di ba? Buti na lang yung rent here sa place na itong apartment ko is the studio apartment. Eh, di ba, loan? Yung rent constant, pero yung problema yung kuryente. Ang mahal ng kuryente dito sa city. Nai-stress talaga ako sa kuryente. Tapos yung mga bilihin din ang mahal. Yung mga dati mong grocery ko usually 2K. Dati, before pandemic, ang dami ko nang nabibili. Now, my gosh, yung 2K mo, minsan maabot pa ng 3K. Para lang, alam mo yun, complete mo talaga yung needs mo. Kaya, I'm trying to find ways on how I can talagang minimize talaga yung spending ko. Medyo may pagka-high maintenance din ako. Kasi sa katawan, well, yun yung form of relaxation ko. Yung nagpapa-facial, nagpapa-nails, brows, and all. So, yun. Ay, bakit ginawa ko yung ilong ko? Ayun. Yun naman yung form of relaxation ko. And coffee dates with myself or with friends or with family. Pero ako, binabawasan ko na yung coffee ng coffee outside. Timpla na lang tayo, beshi. Ganon. So anyway, ayun. Struggle of a woman living alone. Apart from the bills, everything, and work. Siguro yung ako, loner talaga ako ever since pagkabata. I'm a loner. Introvert. Pero, once naman na naging comfortable yung feeling ko sa isang tao, nagiging madaldal ako. Kaya sabi ko, introvert ba talaga ako? Or siguro nagiging introvert depende sa surroundings. Pero sabi talaga nila, napaka-introvert mo, napaka-loner mo. Well, I function better that way. Pero sometimes, you yearn for companionship din. Lalo na pag kunwari, nakikita mo, nag-browse ka social media. Yan, yung social media na yan, nakaka-cause din talaga ng anxiety yan. And nakaka-trigger ng depression minsan. So, yun, pag nag-browse ka ng SOCMED, tapos nakita mo, ay, yung batch mo, kinakasal na, or nagpapabinyag na ng second or third daughter, son or son niya. Tapos ikaw, pakape-kape ka pa lang. Alam mo yun, parang, yung isa, nagpapagawa na ng bahay, ikaw, nag-rent ka pa lang. Yan, yung comparison, yun talaga yung isang nagkukos ng, anxiety, nakaka-trigger ng depression, yung nakakabawas ng confidence sa sarili mo. So, yun yung tinatanggal ko sa sarili ko na yung kaka-compare. So,
yung screen time ko. I limit my screen time sa social media, ha. And so far, I have been really good with that. I browse my social media every day, pero alam mo yun, yung ayoko na, ganun. Or yung parang, alam mo yung nasa ano ng utak ko na naka 1 hour, 2 hour, or 2 hours ka na dyan, stop na. There. What I do na after that is I either watch YouTube, yung mga vlogger na gustong gusto ko, or I watch movies or series sa Netflix, ganun. Or I read a book, or I fix here now. Really needs fixing right now. Sabi kong laundry dyan. Mamaya katabi ka na lang matulog. Pero yeah. Anyway, ang haba na nito. 20 minutes na. Paano pag in-upload yan? 21 minutes na. So, I don't know why I suddenly opened my phone's camera and recorded myself now. Pero siguro, gusto ko lang na may kausap. Pang may ginagawa. Kasi pagod na pagod yung feeling ko. Oh my gosh. Nilalaban ko lang na kumain ako. Kasi I haven't had a decent meal today. Wala pa akong breakfast, lunch. I just ate yung pigs in a blanket na yung from Bread Talk, yung may hot dog sa gitna. Tapos may palibot na bread. Yun lang yung kinain ko. And then I had coffee. Yun lang. So, gutom na gutom yung feeling ko. And ito pala, I drank this one. Ayun. So, gutom na gutom yung feeling ko. I wanna eat rice. I wanna have a decent meal. So, yeah. Yan. So, hopefully, I will upload this kung hindi ako mahiya. And, I don't know. Thank you for watching. Yan. Ganun ba? Ganun ba dapat? Ewan ko, nakakabaliw to. Bye!